Mau. Belum. Ini ada. Belum. Yang belum. Membahas apa belum? Udah na. Ay galing sana. Dahil ko kapitan. Tiup lah. Kape.
Mayong gabi gid sa tanan. Subong Saturday, December 16 ano, pila na lang kaadlaw kag marami ng holiday. Magsi-celebrate na ang mundo ng Christmas. At alam naman natin na tayo na mga mid-acts 9, mga Bible believer, King James believer. Kung alam lang natin kung ano yung celebration na yan, alam naman natin na pagan practice yan. At alam ko na karamihan sa atin ay hindi nagsiselebrate, pero wala tayong magawa dahil nga dyan sa December 25, wala na yung trabaho yan. Kung may bisita kayo sa inyong bahay, alanganin naman hindi nyo pakainin, but alam natin na yung celebration na yan, hindi yan ipinanganak si Jesus Christ, no? At actually, meron akong video niyan na tungkol kung kailan talaga ipinanganak si Jesus Christ. At alam naman natin na yung pinaka key o pinaka guide natin kung paano natin malaman yung tamang buwan, month, yung araw hindi na talaga natin malalaman, pero yung buwan po ay malalaman po natin sa Bible. At yung uumpisahan natin sa pag-aaral niyan, kung gusto nyo yan na pag-aaralan, ay hahanapin nyo ang mga orders, no? Or yung tinatawag dyan na order ng duty sa temple. Okay? Yan yung binigay dyan ni David sa First Chronicles, no? Na utos kung paano sila mag-duty sa temple, at yung duty ni Zacarias ay ika-8 na schedule. Pang-8 na schedule si Zacarias, at yan yung magiging guide ninyo kung hahanapin nyo yan talaga sa Bible. Kaya alam nyo, ang daming nagsasabi kasi, no? Tumanda na lang tayo sa mga denominations, sinasabi ng mga denominations, Baptist o ano man dyan ang mga grupo, kahit na Catholic, hindi daw nila makikita kung anong buwan makita si Jesus Christ na ipinanganak. Kaya nga sila na lang mismo ang nag-a-agree na lang sila nga December. But actually, malalaman talaga yan sa Bible. Andyan yung month, andyan yung guide na makikita, umpisa. Dapat alamin mo kung anong buwan ang first month ng Jewish calendar, no? So andyan lahat sa Bible talaga tong libro nyo. Yung libro natin, yung book na ito, yung King James Bible, ay napakakumpleto na mga information na dapat talaga natin malaman. Kahit na ngayon nung ma-circumcise si Jesus Christ after siya isinilang, kasi custom yan sa Israel, kasi utos din niya ng Panginoon kay Abraham na every time na manganak sila ng lalaki, no? Na Jewish na lalaki ang ipapanganak, kailangan ma-circumcise after 8 days, no? Pagka-abot na ika-8 araw, talagang sinicircumcise nila yung kanilang mga anak na lalaki. At alam naman natin nga si Moses nga muntik nang patayin ng Panginoon dahil na lumabag sa ganong ordinansa ng Panginoon. So lahat maintindihan natin yan kung bakit sinicircumcise sila 8 days, dahil nga utos yan ng Panginoon sa kanila. Okay? At alam naman natin na utos ng Panginoon, pag hindi sila na-circumcise, may utos dyan na they should be cut off from the Jewish people. Okay? So, yung information about si Christ ay isinilang, kung kailan isinilang, nasa Bible talaga. Hindi pwedeng wala. Kaso lang, hindi lang na pag-aralan ng mga denomination, mga pastors, no? Kasi they are busy. Kung December kasi busy sila, money making kasi nila yun eh. Gagawa na naman sila ng pera, magkakaroling, katatapos lang ng money making nila na yung sinicelebrate sa Amerika, yung Thanksgiving. Christmas na naman, busy sila. Yung hindi nila nabisihan, kung hanapin talaga, hindi talaga nila hinanap kung kailan si Jesus Christ isinilang. At alam ko may video na ako na na-share sa inyo, kung kaya nyong umintindi ng Ilonggo, kasi mukhang nag-iilonggo pa ako dati,
Wala naman kasi ako dating audience na mga Tagalog, kaya nag-iilonggo ako. So, meron ako, isi-share ko sa inyo yan. Alam ko, andyan na yan. Pwede i-share yan diyan sa ating GC, ano? Yung video ko na tungkol kung kailan pinanganak si Jesus Christ, no? Yung ating Savior, yung ating Panginoon. So, malapit na rin ang New Year. So, at ang Sunday, ang alam ko yata yung Sunday na na fall sa 25, na fall sa Sunday. So pag-usapan natin kung anong dapat natin gawin diyan, kung meron ba tayong Bible study niyan dito sa ating lugar. So, ngayong gabi, patuloy po tayo sa ating pag-aral tungkol sa tatlong distinct churches sa Bible, sa KJV. At napag-aralan na po natin yung Church in the Wilderness. Napag-aralan na din po natin yung church, the New Testament church, the Little Flock, that was founded by Jesus Christ in Matthew chapter 16 verse 18. Napag-aralan na po natin yon. At alam natin na yung mga churches na yan ay halos walang mga Gentiles sa mga churches na yan. No? That is why it is called the Jewish church. Yung problema, kaya natin dinala ito at pinag-aaralan natin kasi nga yung ginagawa ng mga other denominations ay minimix nila na tayo daw ngayon, ang Church of the Body of Christ in this dispensation of the grace of God, ay continuation daw ng church na itinatag ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 16. Kaya nga po pinag-aaralan natin kung totoo ba yan, no? Pero alam naman natin na hindi totoo yan. Kaya nga makikita natin sa iba't ibang purpose ng Panginoon, no? So yung purpose talaga ng Panginoon sa Church in the Wilderness upang madala po niya yung mga tao na yon, yung kanyang ginawang saints na yon, yung mga taong yon, ang kanyang chosen people, upang madala niya doon sa promised land na naipangako din niya kay Abraham. Then habang naghihintay sila sa kanilang Redeemer, sa kanilang Messiah King na inapangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, habang ando doon sila sa promised land, ay kailangan nila magiging nation of righteousness, no? Na makikita yung righteousness sa kanila by obeying the commandments of God and the covenants of God. Kailangan nila i-maintain yun upang manatili sila sa taas, being chosen people that is waiting actually ng kanilang king na darating at ng kanilang kingdom na magiging great kingdom sila. At alam naman natin ang nangyari na yung church na yon ay nagkasala sa Panginoon, sumamba sa ibang mga Diyos-Diyos, sa mga Diyos-Diyos, at nung dumating na si Jesus Christ, no, as preached by John the Baptist first during the time when he was declared by John the Baptist through baptism, he was announced, proclaimed by John the Baptist. Actually, that was the very purpose of John the Baptist water baptism, to what? To manifest Christ to Israel. Ibig sabihin nun, John the Baptist will proclaim Christ to Israel that He is the Son of God. Okay? At yung mga sign na yon, na pagbaptize sa Kanya, bababa yung Holy Spirit at mag-remain sa Kanya, then yan yung mga palatandaan na ibinigay sa Kanya ng God the Father. That is why sabi ni John the Baptist nung nagbabaptize siya sa Jordan River, hindi niya kilala yon kung sino yon. But the sign na makikita niya at masiguro niya that the Holy Spirit will come down from heaven, then will remain in Jesus Christ. And we know that after Jesus Christ's baptism, the Holy Ghost, in the form of a dove, dumapo kay Jesus Christ at nag-remain kay Jesus Christ. And that was the very sign na nakita na John the Baptist, that he said, indeed, this is the Son of God. So by saying so,
he was proclaiming unto all people of Israel that their king, Messiah, was already in their midst during the time. Ready to become their king and ready to give to them the kingdom. So, yung nangyari, hindi nga naibigay yung kingdom dahil nga they are not worthy to receive the kingdom. That is why Jesus Christ was asking, John the Baptist during the time was asking for them a fruit meet for repentance. Then, nung matapos na si Jesus Christ sa kanyang 3 years ministry to the Jewish people, looking for that fruit na magiging worthy sila to receive the kingdom. Sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 13 verse 6 to 9, hindi siya makakakita ng anumang fruit sa Israel that they are worthy to receive the kingdom. But God, the Father, told him to cut it off. But sabi ni Jesus Christ, bibigyan po natin sila ng isa pang taon, 1 year na extension. Kaya hanggang yun sa Acts chapter 7, mula pag-akyat niya, pagkamatay niya, nagsumakyat sa langit, then hanggang Acts chapter 7, 1 year extension po yon. Okay? So, yung church na yon na tinatawag New Testament Church or the Little Flock ay alam naman natin na yung kanyang purpose, dahil nga yung Israel as a nation hindi qualified to receive the kingdom, so nag-save si Jesus Christ, no? Ng group of people individually na nag-believe sa kanya, at yung group of people na yon tinatawag niya na New Testament Church. He instituted his new covenant to them during the Lord's Supper. Then, at the time, yan ang tinatawag na New Testament Church, the Little Flock. At itong church na ito, alam naman natin na ito yung dadalhin niya doon sa kanyang earthly kingdom. His purpose actually is to give unto them the earthly kingdom that was at hand during the time na sinasabi ni John the Baptist at hand. Okay? Kaya nga, nung alam naman natin na hindi sila na-qualified, so yung bibigyan, sabi ni Jesus Christ sa mga leaders ng Israel, the kingdom will be taken from you and will be given to other nation. Other nation Jesus Christ was referring to actually was the Little Flock, the New Testament Church. Okay? But alam naman natin na pagdating sa Acts chapter 7, there was a change of program after Acts chapter 7. So, Jesus Christ, instead of coming back at ipiperform na niya ang tribulation period, ay pinospone niya yon at nagligtas siya na naman ng isang tao sa pangalan ni Apostol Paul. At yung si Apostol Paul na yan, si Saul na yan, pinalitan ang kanyang pangalan, at si Apostol Paul na yan, meron siyang ni-reveal kay si Jesus Christ, merong ni-reveal kay Apostol Paul. At yan yung dispensation of the grace of God. Okay? So today, that is why umpisa noong maligtas si Apostol Paul sa Acts chapter 9. Hanggang ngayon, we are still in the dispensation of the grace of God. Okay? At ang church ngayon, no? Ang isang church ngayon na umpisa na build dira kay Apostol Paul ay ang tinatawag na the church, the body of Christ. Itong church na ito, the body of Christ, no, ay puno. Okay? Puno ng mga taong nag-believe ng gospel of the grace of God. Ano ba yung gospel of the grace of God? Yan yung diyan nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 na yung tao, no, dapat mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng kanyang kasalanan. Siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw.
at upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan pong gospel na yan na atin lahat pinaniwalaan kung kaya tayo ngayon, lahat ng naniniwala niyan ay member of the church, the body of Christ. Okay? So, by the time we believe that gospel of the grace of God, the Holy Spirit, yung balang Espiritu ay nilagay tayo sa katawan ni Kristo, the church. Yan yon, the body of Christ. Basahin natin yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13. But bago muna yan, bago tayo magpatuloy dyan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At dito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang Haro. Yan po ang ating address kung saan tayo fellowship, saan tayo nag-gather together to study the Word of God and to edify one another every Sunday. At mali po yung sabi ng mga moderate dispensationalists that we do not adhere sa isang local church. At tayo po ay nag-iipon dito at masaya po tayong nag-study ng salita ng Panginoon. At magandang gabi po sa inyo mga kapatid that are online, sa aming mga kapatid dyan sa ibang bansa, sa Luzon, sa Negros, sa Cebu, sa Mindanao. Salamat po sa inyong pag-join ngayon sa ating Bible study. At bago po tayo magpatuloy, mag-pray po muna tayo. Ama na banal, sa muli, malaking pagpasalamat namin sa iyong mga biyaya sa amin sa buong araw. Extension ng aming buhay, kung bakit kami ngayon humihinga pa rin. Alam namin na hindi sa amin yon. At alam namin na yan ay grasya po lamang galing sa iyo. Kahit na yung mga material na amin pong kinakain, ang mga material na aming ginagamit to sustain life sa mundong ito, alam po namin na nanggaling po yan sa iyo. Ang aming lakas, kahit na po yung hangin naming hinihinga, alam namin na galing po yan sa inyo at alam namin na hindi kami mabubuhay kung wala ikaw sa mundong ito. Ngunit alam din po namin na may mga bagay na mas sobra pa sa mga material na butang, na bagay na aming dapat matutunan. At yan po ang mga spiritual na mga bagay galing po sa iyong mga salita. Kaya salamat at yan ay naintindihan ng bawat isa sa amin. At nagbibigay kami ng time upang kami po ay makapag-ipon kahit na po online, upang kami po ay ma-edify sa aming pag-aaral sa pamamagitan ng iyong mga salita na banal at palakay po ang aming dapat magawa upang tulong-tulong kami sa pag-reveal reveal ng mga mystery na yun din po ito pinagtapat kay Apostol Paul upang makita po ito ng sangkatauhan. Kasi yan po ang iyong ministry ngayon, na makita si Kristo as revealed in the mystery that was revealed to Apostol Paul. Salamat po at sana po yung pag-aaral namin ay magiging kapaki-pakinabang. Hindi po magiging baliwala lamang yung mga salita, kundi maging guide po sa amin sa araw-araw naming pagtahak sa mundong ito. Salamat po at binabalik po namin ang karangalan sa iyo. In Jesus' name, Amen. So, by the time na tayo po, ang isang tao po ay nag-believe sa gospel of the grace of God, tayo po ay inilagay ng Holy Spirit doon po sa church, sa body ni Christ. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sabi po dito, for by one Spirit are we all baptized into one body. The word baptize po dito ay hindi water. Wala pong water ito, kundi ang ibig sabihin po ng baptize dito ay inilagay tayo
We are placed by the Holy Spirit into one body, and that body is no other than the body of Jesus Christ, the church of this dispensation of the grace of God. Yan po tayo nilagay. And everybody will agree with me that this baptism is not water, but this is the one baptism that was mentioned by Apostle Paul in Ephesians chapter 4 verse 5. Kasi po sa dispensasyon na ito ng grasya, no? Meron lang po isang baptism. At yung baptism na po na yan po ang paglalagay ng lahat ng naniniwala sa gospel of the grace of God doon sa katawan ni Kristo, sa church of this dispensation of the grace of God, at wala pong involved ng water yan. Okay? Kaya nga po, yung mga churches sa ngayon na still nagpa-practice pa rin ng water baptism, ay pamamaraan po talaga yan ni Satan upang yung salvation na dala ng cross ni Christ ay magiging walang epekto sa taong yan. Kaya ingat po, pagka yung church ninyo ay nagbabaptize pa ng water, ibig po sabihin ay nagbabiolate yan sa commandment ni Jesus Christ that there is only one baptism in this dispensation of the grace of God. At yung baptism na yan ay yung paglalagay, no? To put or place all people who will believe the gospel of the grace of God into the body of Christ. Kaya nga walang water yan dahil alam naman natin na yung body ni Christ is not water. No? Hindi water yung katawan ni Kristo. Okay? It is full of human being, living organism, no? Na inilagay ng Holy Spirit diyan sa church. At alam mo at alam ko na ikaw yan at ako kung ikaw ay naniniwala sa nanampalataya sa gospel of the grace of God. Okay? So, now, bawat isa sa aton is members of the body of Christ. Okay? So, basahin natin yan. 1 Corinthians chapter 4, 12 verse 17. 1 Corinthians chapter 12 verse 17. Sabi niya dito, now you are the body of Christ and members in particular. So we are the church. We are the body of Christ. We are the member of that body and we are called the church, the body of Christ. So, no? So, isa tayong congregation, no? That is set apart, no? Mga believer tayo na na-sit apart, no? Ni Jesus Christ being our head. So itong church na ito, the body of Christ, no? Si Jesus Christ ay ating head. Okay, let's read. Ephesians chapter 1 verse 22. Ephesians 1 chapter 1 verse 22. Sabi niya dito, and hath put all things under his feet. Okay? Itong put all things under his feet actually ay hindi pa nangyari ito, ha? Nung pag-akyat niya sa langit, lahat yan binigay na kay Jesus Christ. Including yung paglagay sa lahat ng bagay sa kanyang paanan. Pero still it is future. Mangyayari lamang yon pag si Jesus Christ ay nag-king na sa kanyang earthly kingdom. Everything, everybody will be put under his feet, whether it be principalities, whether it be kingdom, all things, no? Lahat-lahat yan will be under the feet of Jesus Christ. And it will happen still in the future. Kaya nga, nagulat nga ako sa interpretation ng mga moderate dispensationalists or ng mga mukhang RD na si Christ daw, nung doon pa lang sa cross, pag-akyat pa lang niya doon sa langit, si Jesus Christ ay head na daw ng church, the body of Christ.
totoo yun na pag-akyat niya sa langit, ginawa na siyang head, the body of Christ, sang head ng body of Christ, but it was future during the time. It will happen kung ma-form na ang church, the body of Christ. And we know that the church, the body of Christ, was first formed in Acts chapter 9. When the first member of that church, wherein we are a member, ay na-form, doon nag-start ang kanyang pagka-head of the body of Christ, the church, the body of Christ. Kagaya nitong put all things under His feet. Kaya kailan yan binigay ng Panginoon sa kanya? Noong pag-akyat niya doon sa heaven, sa kanyang ascension, pag-upo niya doon sa right hand ng Panginoon. But yung effectivity nito actually sa future pa, by the time na mag-reign na siya as King of Kings. Ito talaga mga moderate ewan ko paano nila in-interpret. Kasi in-interpret nila by itself, sa sarili nila, upang maitama lamang sa kanilang doctrine, wrong doctrine, na yung church daw, the body of Christ, at the cross daw nag-umpisa. Mali yun. Alam nating mali yun. So, the church, the body of Christ, is headed by the Lord Jesus Christ. And we, including Apostle Paul, the first member of this church, is also member of the body of Christ, of this church. Okay? So, you are the church. We are the church of this dispensation of the grace of God. We are the members of that church, the body of Christ. At itong church na ito, ay distinct ito from the other churches that we studied already. Distinct ito. At malalaman natin yung pagka-distinct nito sa dalawang churches na napag-aralan na dahil unang-una, this church, do not go to a temple to worship. Yung dalawang church, the body of, the church in the wilderness, the church, the New Testament church, ang dalawang yun ay pumupunta sa temple that was created, that was built by Solomon. Even during the time when they were in the wilderness, doon sila sa tabernacle, in the wilderness, during nasa tent pa lang sila, but still, they already practice temple worship. So, ito naman church, the Messianic Church, alam naman natin na tinawag pa nga ito na temple church dahil ito po ay ando doon din sa temple. Pumupunta sila sa temple at nagwo-worship sila sa temple. And this church, the Messianic Church or the New Testament Church, the little flock, ay nagpa-practice kung ano mang mga rituals doon sa temple. Ginagawa nila. But the church, the body of Christ, ay hindi pumupunta sa temple because actually wala ng temple. At hindi lamang nawala ng temple because tayo mismo ang temple. We are actually the temple of God. That is why hindi na tayo nire-require magpunta sa temple dahil nga una-una walang temple ngayon in Jerusalem, and ang temple ngayon actually is we are the temple of God. Basahin natin yan. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. At sabi niya dito, know ye not that ye are the temple of God? Sabi ni Apostle Paul, hindi niyo ba alam na kayo yung templo ng Diyos? And that the Spirit of God dwells in you. Mga kapatid, alam mo kung atin lang by the time, during the time, makita nyo ang difference. Yung mga New Testament church, upang
ang temple, actually, ang church in the wilderness, no? Wala naman silang individually, wala yung Holy Spirit sa kanila. Most of the time, yung Holy Spirit ay nandoon sa kanilang leader. Kagaya ni Moses, no? Si Saul, si King David, yan yung mga nag-dwell ang Holy Spirit sa church in the wilderness. But dito naman sa New Testament church, alam naman natin that after some Pentecost, they were baptized by the Holy Ghost. And paano mapunta sa kanila ang Holy Ghost during the time? They will be baptized. Sa time na yan, they will be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Kailangan maisama sila. Actually, water baptism during the time, nagagamit kagaya ni Cornelius sa Gentiles. By the time nabaptize siya, ang Holy Spirit pumasok sa kanila. But listen to this. Isang pamamaraan sa New Testament church na when they will be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit will come in unto them, and then they will start speaking in tongues. It was the very first sign na yung Holy Spirit ay pumasok nasa kanila. Tingnan nyo yung kaibahan natin. Paano ba pumasok sa atin ang Holy Spirit? By way of baptism? No. Sa atin, sa dispensation of the grace of God, sa mga believers, ay nagdwell sa atin ang Holy Spirit by the time we believe the gospel of the grace of God. Okay? That is the very time. And by that time, the Holy Spirit will seal us by the time we believe the gospel of the grace of God. The Holy Spirit dwells in us, and listen to this, there is no sign. There is no sign na ang Holy Spirit andiyan na sa atin. Hindi tayo nag-speak in tongue. Walang mga mystical na nangyayari sa atin. Alam nyo dati. Totoo, ito storytelling to. Nung ako dati, nagpastor for how many years sa Baptist, every time I baptize somebody, no, doon sa dagat, pupunta kami sa dagat, then i-baptize ko sila ng water, no? Ilolob-lob ko sila sa tubig. Talagang naghihintay ako na makita ko ng Holy Spirit. Naghihintay ako ng sign na somebody will happen. Dahil nga sa mga nangyayari sa kanila nung araw na yun, di ba? Pero wala talaga nangyayari. Bakit? Hindi pala na yun nangyayari sa panahon natin, because we are no longer in that period of time pass. And by the way, kung ando doon man tayo sa period ng time pass na yan, hindi pa rin tayo kasali because dahil tayo ay mga Gentiles. Okay? So, kaya nga napaka-misleading, na-mislead tayo ng mga denomination, no? Ng turo nating mga pastor noon. Na maling-mali pala ng mga turo. Kaya ngayon, by the time we believe the gospel of the grace of God, the Holy Spirit ay pumasok sa atin, sealed, nagsilyo sa atin. He performed a circumcision. He performed a circumcision without hands. The Holy Spirit ng Diyos, no? Ang Holy Spirit ay nag-seal sa atin ng soul natin, isinilyuhan niya. Kumbaga, sinircumcise niya. Binigyan niya ng silyo. Hiniwalay niya sa ating flesh. Kaya kahit na magkasala pa itong flesh natin, the soul will never be affected. Bakit? Because it is already sealed by the Holy Spirit of God. That is the circumcision made without hands, but by the Spirit. Yung sinasabi dyan sa Colossians na circumcision. Okay? So, by the time that church, we do not go to the temple to worship because we are
the temple of the Holy Spirit. We are purchased with the blood of Jesus Christ. Itong church ng dispensation of the grace of God, the body of Christ, ay binayaran, binili ng dugo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya nga, napaka-importante ng blood, no? Ng blood sa ating salvation ngayon. Kaya nga hindi makaligtas sa atin yung John 3:16. Yung Acts chapter 16 verse 31. Kaya nga hindi tayo maligtas diyan kahit dahil wala pa ngang dugo diyan. Walang gospel diyan, walang death, burial, and resurrection. So, itong church na ito ay binayaran ng dugo ng ating Panginoon. Verse 28, Acts chapter 20 verse 28. Take heed, sabi niya sa mga kasama niya, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Okay? So tayo ngayon we are overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. So the church, the body of Christ, was purchased by Jesus Christ by his own blood. Okay? So God purchased you with a price. Napakamahal pala ng presyo mo. Alam mo, ng isang soul, ang binayad sa iyo is yung precious blood of Jesus Christ. Priceless. Lahat ng kayamanan sa mundong ito, hindi maipantay sa mamahalin, no? ng blood ni Jesus Christ. The maker of the earth and heaven. Kaya mas mahal siya sa lahat-lahat Dahil nga siya nga ang gumawa ng heaven and earth. Ano sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And everything that was made by Him, Jesus Christ. He is actually the owner of the heaven and earth. Hindi po si Kibuloy ang owner. Kasi si Kibuloy, ewan ko ano na nangyayari dyan. No? Siya daw yung owner ng earth. Hindi po siya. Ang owner po ay si Jesus Christ. Siya po ang gumawa nito ng heaven and earth according to John chapter 1 verse 1 to 2. So, okay? Tayo po ang temple ng Holy Ghost, 1 Corinthians 6:19 to 20. Meaning, the church of God today is found in you. Okay? Yung church ng God in this dispensation of the grace of God is not in the temple, is not anywhere, is not in the building, is not in the big building of those Baptist churches, of those moderate churches, no? At kahit ano pang mga religion, wala sa building ng mga simbahan ng yung mga building ng Katoliko, wala doon yung church. But the church is you. The church can be found in you and me. We are the church. So, wherever you are, kung saan ka man, listen to this. You are the church. Kaya nga, dapat every day, God will be glorified in you, in our body. Because this body is the temple of the Holy Ghost. Itong church na ito. That is why, please, brothers and sisters,
Your body is the temple of the Holy God. And because of that, you are the church, and that body should glorify God every day. Alam nyo na yan kung ano ibig sabihin ko yan. Hindi ko na kayo tuturuan pa dyan. That is, living according to the instructions of Apostle Paul. How we live in this dispensation of the grace of God. Listen to this. Alam nyo, most of us is trying to obey the 10 commandments that was given to God in Exodus, that was given by God in Exodus chapter 20 to the Jewish people. Alam nyo? We are trying to do that. We are trying to glorify God obeying those commandments, those 10 commandments. But listen to this. I will tell you. You can never glorify God by doing the 10 commandments. Why? The 10 commandments was only given to the Jewish people. And you can never be righteous by obeying the 10 commandments. You can never be. Because it was not written to you. It was the result of righteousness na ibibigay ng 10 commandments actually is not glorifying God in this dispensation of the grace of God. Why? Because we have instruction today how to live, how to glorify God. And we can find only those instructions in the epistles of Apostle Paul. Listen to this. The epistles of Apostle Paul, the 13 epistles of Apostle Paul, the sound doctrines of Apostle Paul, are already complete instruction for us members of the body of Christ. We are not, you must not go to the other books of the Bible to find any instructions from those books to glorify God. You can only find instructions in the writings of Apostle Paul from Romans to Philemon. By living, obeying in those instructions, how we live, then we can glorify God in this dispensation of the grace of God. Kahit anong ganda nun, 10 commandments, because it was not written to you. It was given to the Jewish people as their way to become righteous in the sight of God, because their kingdom, their program, kailangan nila magiging righteous through the law, through the commandments that was given unto them by God. We, members of the body of Christ, ay kailangan din natin maging righteous, although hindi yan qualification for us to be saved, but after we are saved, listen to this, we must glorify God in our body. Because God, our body is the temple of God, the temple of the Holy Ghost. Sana po naintindihan po natin yan. Okay? Baka magalit kayo sa akin, Hindi ko nilalapastangan yung 10 commandments. Napakabanal yun. But only that it was not written unto us. Okay? It was not written unto us. Yung 10 commandments na yan. And besides, those people that God gave those 10 commandments cannot even obey all of those commandments that are written therein. Okay? But the commandments, the
doctrine, the instruction of Apostle Paul that was given unto us through his 13 epistles are very doable. Very doable. Because what? We have the Holy Spirit in us. Yun lang naman talagang sikreto eh. If we live in the Spirit, if we will allow the Spirit to guide us as we live. Ha? Kaya nga sabi diyan, kailangan natin magkabuhi sa Espiritu. Bakit yung mga members of the New Testament Church, sila Peter, bakit nila nagawa yon? Because during the time, the Holy Spirit, they were already baptized with the Holy Spirit. And we also, different way of indwelling sa kanila by baptism, but in us, sa atin ngayon, by believing the gospel of the grace of God. Without any sign after we believe. After na andyan na sa atin yung ang Holy Spirit. Okay? So, yan yung isang makikita nating distinct sa atin. No? Kaya nga sa totoo lang ha, minsan, kaya nga hindi ko sinasabi na service yun eh. Pag every time na mag-Bible study tayo, hindi ko na sinasabi yung Sunday service. Hindi tayo nagsiservice. No? Hindi tayo nagsiservice actually. Because, pag tinawag mo yang, the truth is that every day dapat, being the temple of the Holy Spirit, dapat every day, there is a service in us. Mirong serbisyo. Mirong alagad. Mirong nangyayaring service in us. Because the Holy Spirit is within us. Alam nyo ba, na sa temple dati sa Jerusalem, when the temple was still in Jerusalem and was still in operation, alam nyo ba na araw-araw, gabi-gabi, mayroong duty sa temple para may service. Kasi nga, the whole nation of Israel, ang ando doon sa north, ang ando doon sa south, pupunta sa Jerusalem. Kaya nga kahit gabi may service sa temple, 24 hours ang service sa temple. Okay? Dahil nga galing doon sa Gaza, darating, kung gabi na, still may service. Kaya nga, ang duty sa temple, araw-gabi. Yung schedule ng duty sa temple, yung magpapalit dyan, 24 schedules, 24 order na ginawa ni King David noon at pangwalo si Sikaraya. Okay? At sa every schedule na yan, mayroong pang araw, mayroong pang gabi, mayroong shifting. So the temple is 24/7 was in operational. So, since we are the temple of God today, 24/7, something is happening in us. There is a service within us because we are the temple of the living God. Okay? We are the temple of the living God. 1 Corinthians 3:16, nabasa na ba natin yon? Sabi dito, know ye not that ye are the temple of the living of God, and that the Spirit of God dwells in you? Yung Spirit ng Diyos dwells in us? Ephesians 3:17. Basahin natin. Ephesians 3:17. Sabi dito, that Christ may dwell in your hearts
by faith, that ye being rooted and grounded in love. Kaya ganito yan eh. Minsan wag sumama yung loob nyo. If you believe you are the temple of God, the Holy Spirit dwells in us. Then the verse says na kailangan natin maging rooted in love. Rooted in love. And bakit ba kailangan natin maging rooted in love? Dahil nga kailangan natin yan as members of the body of Christ. Because as members of the body of Christ, each one of us can offend one another. Pwede tayong maka-offend one another. But if we are rooted in love, each one of us, no, can easily forgive one another. No? Kaya nga, minsan natutuwa ako dyan sa GC natin. Bakit? Bakit? Alam nyo? We differ in some belief. Okay? We differ in some belief. Although we are one, we are united in the gospel of the grace of God, and that made us one. But sometimes we differ in some of our understanding because meron naman tayong iba-ibang deepness ng ating pagiging believer. Meron tayong hindi naiintindihan na naintindihan na ng iba dahil nga babe pa ang iba naman mature na, no? Kaya nga iba-iba ang pagkaintindi, okay? Sometimes we argue. Doon sa GC natin, di ba? Sometimes we argue. Minsan, akala ng iba, galit na yung iba dahil nga yung boses mataas-taas na. Kahit na nga sa chat lang, maintindihan na rin natin na medyo umalta presyo na yung iba. You know? That is why we need to be rooted in love. Bakit? Dahil yung pag-iba-iba natin ng understanding, if we are rooted in love, ay hindi magiging dahilan yun upang maghiwa-hiwalay tayo as members of the body of Christ. We need to understand na yung iba ay babe pa. We need to understand na iba-iba yung understanding natin sa salita ng Panginoon pa because we are doing our self-study. Alam natin yan. And the key is forgiveness. And we cannot do that if we are not rooted in love. So, sabi niya dito, rooted in love. For Christ dwells in us. The Spirit of God is within us. Okay. So, ngayon, ito yan. The church, what is the purpose of God of this church, the body of Christ? The church in the wilderness, yung purpose ng Panginoon, dadalhin doon sa land of promise, at doon sila maghihintay ng kanilang king at ng kanilang kingdom, dahil doon sila magre-reign sa Jerusalem si Jesus Christ as their king. Ngunit na-fail nga sila, kaya ibinigay sa New Testament Church, sa Messianic Church. Alam nyo, hindi na sana kailangan ni Jesus Christ magtayo pa ng isang church. Yun na sana yung church in the wilderness. Kung hindi lang sana sila na-fail. No? Kung nag-repent sana sila at nag-produce ng fruit meat of repentance, hanggang Acts chapter 7, nung binigyan pa sila ng tinatawag na extension for 1 year, sana hindi na nag-build pa si Jesus Christ ng New Testament Church. Kasi sa kanila nga sana ibibigay yun eh. Kaso nga na-fail sila, hindi sila nag-repent, hindi nila ni-receive si Jesus Christ, hindi nila in-accept as their King and Messiah, hindi sila naniwala na si Jesus Christ is the Son of God. Nung in-offer sa kanila ng extension, hindi sila naniwala sa name
of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, pagdating sa Acts 7, na-fall na sila, na-fail sila sa level ng mga Gentiles. At ibibigay na ni Jesus Christ sa New Testament Church ang kingdom. Ngunit, yun na nga, na-postpone at may pinagtapat siya kay Apostol Paul. So, yung purpose ng New Testament Church is ibibigay sa kanila yung kingdom na hindi na ibigay sa nation Israel. Okay? Ibibigay na doon sa New Testament Church. Sila ngayon yung titira doon sa kingdom at paghari na ni Kristo, kasama sila maghahari ni Kristo doon sa kingdom na yan, sa kanyang earthly kingdom na naipromise kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, at saka kay David. Kuha natin? So, yung Church, the body of Christ naman, meron ding purpose ang Panginoon kung saan niya dadalhin ito. Kaya nga gumawa siya ng bago na naman sa pamamagitan ng kanyang mystery program dahil iba ang pagdadalhan niya dito, iba ang kanyang purpose dito. Kaya nga mga kapatid, maling-mali yung turo ng mga moderate tsaka mga Baptist at lahat ng mga denomination dahil halos lahat ganon yung turo nila na yung church ni Kristo na itinayo doon sa Matthew chapter 16 ay yan din yung church ngayon. Maling-mali yan. Kasi iba yung purpose noon, iba din ang purpose ngayon sa church na kung saan si Paul ang unang member. No? Naintindihan na natin? So saan yung purpose noon? Sabi dito, unang-una, basahin natin ang Philippians 3:20. Ephesians chapter 1 verse 3. Bibigyan ko kayo kaagad ng ideya kung saan niya dadalhin yan, anong purpose niya. Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi niya dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Okay. Saan daw yung ating blessings? In the heavenly places in Christ. Saan ba yung mga blessings ng grupo ni Peter, yung Messianic Church, yung New Testament Church, yung Little Flock? Saan ba yung mga blessings nila? Nasa langit? Wala. Never na na-mention na yung Messianic Church, yung New Testament Church, na yung blessing nila ay nasa langit. Yung blessings nila is earthly, physical, mga material na bagay dito sa mundo. Ano? Earthly kingdom, blessed by material blessings dito sa mundo, physical blessings, maghari sila dito sa mundo, magiging superpower sila dito sa mundo. Yun yung mga blessings nila. Ngunit tayo is bakit heavenly places? Bakit mga spiritual blessings? Because we are heaven-bound. Yun. Yun ang ating purpose why Jesus Christ nagbe-build ngayon ng church, the body of Christ. Because this group of people who believe the gospel of the grace of God and was placed into the body of Christ, the church of this dispensation of the grace of God, will be brought by Jesus Christ into heaven by the time of the rapture. Okay? Kaya nga ang ating listen to this. Listen to this. Kung hindi ka na i-bless dito sa mundo, for whatever reason,
Kasi nga, naghihintay ka nga, Father, bless me. Pero hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi ka naman nag-work. Naghihintay ka lang. Wala ka talagang blessing. Hindi kagaya ng Israel na pinakuha ng mga earthly blessing as long as they will obey the commandments of the Lord. Tayo, kahit na anong obey natin dito, sa mga utos ni Paul, wala ditong pangako na i-bless tayo ng mga material na bagay. Yung blessing natin ng mga material na bagay, manggagaling yan sa ating pagtatrabaho. Kailangan natin magtrabaho, kaya kailangan nyo mag-aral kayo mabuti upang kuha kayo ng magandang trabaho, magnegosyo, kung ano yung mga opportunity, no? Habang dito tayo sa mundo, ay gagawin natin yan. Darating ang material blessing. Okay? Pero, kung aasa ka lang, dahil sabihin mo, Lord, nag-obey naman ako ng iyong commandment, uupo na lang ako dito, hindi mangyayari sa iyo yan. Dahil hindi ka Israel. Pangako lang niya yan sa Israel. Okay? But yung mga spiritual blessings natin, ando doon sa langit. Kaya nga, every time I read this verse, ang excitement ko para makapunta na sa langit, para mag-rapture na, ay talagang bumibilis. Dahil nga, ando doon yung mga spiritual blessings ko. At dyan natin yan makukuha kung ando doon na tayo. Hindi yan pupunta. Yung mga spiritual blessings natin na nasa langit ay hindi yan bababa dito. Tayo ang pupunta doon upang magiging atin yon. Okay? So, and they are spiritual. They are not material blessings. They are not physical blessings, but they are material blessings. Okay? So, second, Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Ano sabi dito? For our conversation is in heaven. Our citizenship. The word conversation here is citizenship. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Doon natin siya makikita sa heaven. We'll be looking Jesus Christ in heaven. Our conversation, our citizenship. Kaya, mga kapatid, wag kayong maniwala dun sa mga mukhang dispensationalist na si Peter daw kasama din dito. Walang logic, di ba? Bakit dadalhin pa sa langit? Ang kanyang blessing, ang kanyang inheritance is yung lupa. Kaya walang logic talaga eh. Iwan ko ba naman? Saan bang common sense? Common sense na lang sa mga moderate RD, moderate dispensationalist, sa mga Baptist, sa mga other denominations. Gamitin na lang natin yung common sense natin. No? Upang maintindihan mo natin. Minsan kailangan din natin gamitin yun. Simple as that. Bakit dadalhin pa sa rapture si Peter at ang kanyang grupo, tapos babalik naman daw at maghari sa lupa? Saan ang logic dyan? Kung ilalagay natin sa logic. Wala. Diba? Wala. Tayo, bakit tayo? Kaya nga, listen to this. Never si Peter, si Jesus Christ, walang mabasa sa Matthew, Mark, Luke, Genesis up to Book of Acts, Hebrews to Revelation. Walang mababasa na mayroong rapture. Because rapture is a mystery that is only for the mystery people of God, the members of the body of Christ. Walang rapture ka makita sa ibang books. It was only written by Paul because it was only revealed to Paul. Ang alam ko nga, hindi yan na-reveal sa iba pang mga nagtulong kay Paul ng mga apostles eh. Kay Paul lang talaga yan na-reveal. Na mayroon palang rapture,
meron palang caught up na mangyayari for the church, the body of Christ. Because this church is heaven-bound. Kaya nga ando doon lahat yung inheritance natin. Okay? So, Philippians chapter 3, our citizenship is in heaven. Yung problema, ganito. Yung citizenship natin is in heaven. Yung problema, sabi ng Bible, flesh and blood cannot enter heaven. Yun! Paano ngayon yan? Itong flesh pala natin na to, kahit i-resurrect pa ito physically, hindi makaakyat ng langit. Because this is terrestrial. And terrestrial is earthly. Meaning, this physical body that we have right now can only operate in the earth because this is terrestrial body. Yan ang problema. Paano tayo ngayon yon pumunta sa langit? Okay. Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Ang ating spiritual blessings nasa langit, kailangan pupuntahan natin yun doon, dahil hindi bababa yon. Yung ating citizenship will be in heaven, doon tayo titira, eternally. Kaya nga, dahil yung katawan natin na ito hindi pwede umakyat sa langit, binigyan ay meron nang naghihintay sa atin na katawan doon. And that is celestial body. A body that can operate in heaven. Lahat ng creation ng Panginoon andun sa heaven, tinatawag yan na celestial creation. Celestial bodies. Ang lahat naman dito sa earth is terrestrial body. Iba yung glory nila, iba din ang glory ng sa earth. Yan sabi ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya nga, hindi ito makaakyat doon. Kaya nga, bibigyan tayo ng body, naghihintay na. Alam mo, that is why we are so excited to go up to heaven by way of rapture. Bakit? Yung blessings natin ando doon. Yung ating citizenship, langit. Ano pa? Yung ating katawan, celestial body, ando doon. Thinking of those things, that made me excited to go to heaven. Kaso lang, yung prayer ko by way of rapture. No? Pero kung hindi naman talaga tayo aabot, di matulog muna tayo sandali habang naghihintay ng rapture. Ha? Okay. So, bakit tayo excited? Tingnan mo. Ando doon lahat natin, katawan natin, citizenship natin. Yung ating mga spiritual blessings, ando doon lahat. Wala dito sa lupa. Dahil itong church na ito, the body of Christ, ang purpose ng Panginoon nito is not to live in this earth together with Him, but to live in heaven together with Him in heaven. Kaya doon tayo dadalhin. So, kaya nga, pinag-aralan natin ito para makita natin ang distinction between these three churches. Upang hindi tayo makonfuse, magulo sa mga aral na mali-mali na si Peter daw, ang church na daw yon ni Peter, doon sa Matthew chapter 16, ay ito din daw yon nag-overshoot dito sa body ni Christ. At dadalhin daw sa langit. Parang eroplano na nag-overshoot sa runway. Tapos ng runway, tuloy-tuloy pa. Para kung gano'n yung ginawa nila sa church ni Peter. Hindi yon. Pagdating doon sa Acts chapter 7, talagang natigil na yon. Wala nang Jew na maligtas doon. Ang nadagdag na lang 2 Gentile. Sino? Cornelius at saka yung eunuch. May special na
pangyayari yon bakit sila naligtas. At na-explain ko na yata yon, di ba? So, kaya tingnan nyo, paano tayo dadali ng Panginoon sa langit? Ito. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Sabi dito, ang ganda nito, no? Kasarap. Pagka medyo, kasi isa pa, bakit tayo naglulong, no? To go to heaven, ha? Bakit? This frail body, this physical body, alam mo, ang dami na nating, kagaya ko, matanda na, marami ng sakit. Marami minsan, masakit na yung tuhod mo, masakit na yung mga nerves mo, yung mga muscles mo. Kaya, pagdating doon, kaya minsan, talagang sabik na ako, nako, kailan kaya ako mapunta ng langit na para maisuot ko na yung aking celestial body. No? That was not made of material of this earth, but made of heavenly material. Ito yon kung paano tayo pumunta sa langit. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. For, listen to this, ha? For, if we believe that Jesus died and rose again, tingnan mo, ha? Sino yung dadalhin sa langit? Makinig mabuti sa verse na ito, verse 14. For, if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Saan dadalhin? Sa langit. Listen to this. Magtatanong ako sa inyo. Sabi ng verse, yung dadalhin sa langit ay yung naniwala na si Jesus Christ nabuhay muli. Yung kaligtasan nila ay death, burial, and resurrection. Magtatanong ako sa inyo. Paano naligtas sila ni Peter? Yung grupo nila ni Peter. Yung nakaligtas ba sa kanila, death, burial, and resurrection? Yun bang pinaniwalaan nila? Hindi. Ang pinaniwalaan nila that Jesus Christ is the Son of God. Their Messiah. Then, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Yung sa Acts chapter 1 to 7, yung mga saved doon is naniwala in the name of the Lord Jesus Christ. That He is the Son of God. Yun pa rin yung mga gospel dyan. So, ibig sabihin, hindi sila pwede dalhin sa langit. Mga moderate dispensationalist, mga mukhang RD, mga mukhang dispensationalist. Hindi. Dahil sabi dito sa verse na ito, 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together unto the air. Then, dadalhin tayo sa langit. So, sino yung dadalhin lang sa langit? Yung naniniwala na si Jesus Christ ay nabuhay muli. At yung naniwala sa gospel of the dispensation of the grace of God. At sila ni Peter ay hindi naligtas sa gospel of the dispensation of the grace of God. Naligtas sila
sa paniniwala na si Jesus Christ is the Son of God, their Messiah King. They believe in the name of the Lord Jesus Christ. Different thing ang kanilang napaniwalaan. Different gospel, different destination, different purpose, different tayo. Sila paganyan, tayo pataas. Hindi pwedeng sumama sila sa atin. Kumbaga nga, hindi sila pwede sumakay. Iba yung ticket nila. Papunta silang Cubao, papunta sa Mindanao yung eroplano natin. Okay? Hindi sila pwedeng sumama. Kaya naman, maawa kayo, mga moderate RD. Turuan nyo naman ng tama. Mag-mid-ax dispensationalist na kasi kayo At saka ituro yung tama. Ano ba naman, bakit ba kayo kabit doon sa moderate dispensationalist? Para lang maibaptize nyo ng water? Para mahingan nyo ng mga pastor's offering, yung mga ano yung makapag-Christmas caroling, ano pa yan? Thanksgiving, maka-Pastor's Month, ang iba maka-tithe, yun na lang ba yung habol nyo? Ipagpalit ba ninyo yung katotohanan? Tingnan nyo, napakalinaw ng verse 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Yung naniniwala lamang na si Jesus Christ ay namatay at na-resurrect ang siyang dadalhin ni Christ unto heaven. Iyong gospel nyo. Ano ba yung gospel nila ni Peter? Bakit sabi nyo kasama sila ni Peter? Yung gospel nila is Jesus Christ is the Son of God. He is the King, Messiah. Kingdom at hand. Believe in the name of the Lord Jesus Christ. Yan yung mga kaligtasan nila. Ibig sabihin, hindi sila kasama dala sa langit, sa rapture. Bakit? Ang naniniwala lamang na si Jesus Christ ay namatay. Yan nung idiniklara na yan ang gospel. At kahit doon sa Acts, kahit maniwala pa sila na si Jesus Christ na resurrect, hindi pa rin sila maliligtas ng gospel na yon. Dahil ang effectivity ng kaligtasan na magbibigay ng kaligtasan, ang gospel of the grace of God, ay nag-umpisa kay Apostol Paul sa Acts 9. Doon sa Acts chapter 1 verse hanggang Acts chapter 7, hindi pa yon ang kaligtasan, ang death, burial, and resurrection. Kaya wala pa naligtas doon ng ganong gospel ng death, burial, and resurrection. So, heaven is our destination. Doon tayo papunta. Doon ang ating purpose kung bakit binibuild ngayon. Umpisa sa Acts 9 hanggang sa rapture, the fullness of the Gentiles, ang church, the body of Christ. Because of His purpose, because of that purpose that He will bring us unto heaven. Anong gagawin natin doon sa heaven? We will replace Satan and his minion angels na nagrebelde sa kanya. Okay? So, by the time na mangyari na itong 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, you will be in heaven with all the members of the body of Christ. Kaya siguro, mga kapatid, ang saya natin pag nagkita-kita tayo doon. Nako, dito sa earth, parang mahirap tayo magkakita ng personal. Ang iba sa inyo andyan sa Hong Kong. Ang iba doon sa UK. Ang iba nasa Negros, iba sa Mindanao. Iba sa Manila. Kami nga dito sa Iloilo minsan. Andito na nga lang sa Iloilo, mahirap pa magkita. No? Mahirap pa kami magkita personal. No? Lalo na tayong malalayo. But listen to this. When that time will come, that we will be caught up unto heaven, we will see each other there. Magkikita-kita tayo. Magyayakapan tayo doon. Ha? Iba na nga lang ang body natin. Celestial body na. No?
Siguro tuwa natin makita tayo doon. Brad, thank you. Nakita na tayo ng personal. O, ikaw pala si Caleb. Ikaw pala si Joshua. Ha? Nakita na sa online lang. Ngayon, personal na. Makikita ko na si Sister Josephine. Sister Shirley. Paado doon na sa langit. Okay? Then, what is the big event that will happen in heaven? Kung ando doon na tayo, the big event that will happen in heaven is the judgment seat of Christ. We will receive our reward. Apart from spiritual blessings, we will receive our reward. Reward kung anong ginawa natin sa body ni Christ. Okay? 1 Thessalonians chapter 5. 2 Thessalonians chapter 5. 2 Thessalonians chapter 5 verse 10. Sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. Kaninong body ito? Hindi katawan natin. Done in His body, body of Christ, the church of the dispensation of grace. Yan yung body na yan na minimension dyan. Itong body na to, wala ito, wala itong body na to. Babalik lang to sa alakabok. Kung ano yung nagawa mo sa body ni Christ, the church of this dispensation of grace. Kaya nga, ano man ang nagawa mo na pag-help, pag-build sa body ni Christ. Meron ka mang nasabihan ng gospel at na-save, yan yung contribution ng nagawa mo sa body ni Christ. Meron ka man na itulong sa ating operation ng ating pag-preach ng ating Bible study, mga naiambag na salapi upang maibayad ng rent kung saan tayo nag-iipon o anong mga bagay dyan na binabayaran natin financially, materially, then gawa mo yan, tulong mo yan sa pag-build ng biyade ni Christ. Kung meron ka mang na encourage na member of the body of Christ na nanghihina na, gawa yan, may reward yan pag time ng judgment seat ni Christ. Sa judgment seat ni Christ, walang hindi ligtas. Lahat ay ligtas. Okay? Lahat ando doon ay ligtas. Kaya, wag na kayo mag-expect na yung ex nyo ando doon din. Bakit? Yung gospel nila, hinaluan ng baptism, yung baptism will make the cross of Christ of non-effect. Kaya kung may mga ex man kayo, huwag nyo nakakalain, magkikita pa kayo doon. Kung saan man kayong denomination dati, at yung teaching, yung kaligtasan, John 3:16, huwag nyo asahan na magkikita kayo doon. Hindi kayo magkikita. Kasi itong judgment seat of Christ ay ando doon lamang ito, para lamang ito sa mga ligtas. Members of the body of Christ. Nag-believe sa gospel of the grace of God. Magtanong ka ngayon, Brad, saan ko sila makita? Hindi na nga kayo makita dahil doon sila sa white throne judgment tatayo na judgment ni Christ. Judgment yon ng mga lahat na hindi ligtas upang itapon sa lake of fire after Christ 1,000 years of reign. Okay? So, saan yon? Bibigyan tayo doon ng reward kung ano man yung nagawa mo sa body ni Christ. But, yung iyong mga ginawa should be tested by fire. Yung iyong mga nagawa, hindi lahat ng nagawa mo sa body ni Christ ay may reward. Kung maganda yung nagawa mo, kasi lahat ng nagawa natin should be passed through fire. Dito, sabi dito, 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Now, verse 12, now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Verse 13, for every man's work in the body of Christ shall be made manifest,
For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Alam nyo, there is fire in heaven. Akala nyo walang fire doon? Meron. Ha? And the fire shall try every man's work. Kumbaga nga, yung ginawa mo doon, dadaan yan sa fire, sa furnace of fire, then kung hindi masunog, you will receive a reward. Ngunit pag nasunog yon, dahil medyo may pride yung pag-perform ng yung paggawa mo doon sa body ni Christ, then sabi dito, it will be burned by fire. Then, there will be no reward. Wala kang matanggap na reward. Yun ang sabi dito. Okay? Then, pagdating na natin doon sa langit, there will be war in heaven. Ha? There will be war in heaven. Pagdating natin sa langit. Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Bakit may away? Alam mo, hindi naman madali sigurong gira dito sa langit. Kasi yung pagkasabi dito, past tense na. Sabi dito, and there was war in heaven. Ibig sabihin, matagal na. No? Matagal na. There was war in heaven. Pagdating natin doon, hindi natin alam to kung mismo pag-start ng rapture, may laban na doon. Basta mayroong war in heaven. At sabi dito, Michael and his angels, Revelation chapter 12 verse 7, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angel. So si Michael, the captain of God's host, no? Makipaglaban siya kay Satan at sa kasama din ni Satan na angels. So Satan may angels din. Yung mga sumama sa kanyang rebelde, no? Ito yata yung nangasawa ng mga tao doon sa Genesis chapter 6. Kaya dumami yung mga nipilim noon. Okay? So, verse 8, and prevailed not. The Satan and his angels prevailed not. There was their place found anymore in heaven. Wala na silang lugar sa langit. Bakit? Kailan ba sila mawawala ng lugar sa langit? By the time ng rapture. Pag akyat natin doon, pag dinala na tayo doon ni Jesus Christ, itong si Satan at saka yung mga angels na kasama niya, wala na silang lugar sa langit. Bakit? Tayo na ang ando doon. Dahil yung purpose nga ni Jesus Church, ni Jesus Christ, sa church, the body of Christ, is to replace Satan and his minion angels in the heavenly places. Yun yung purpose niya sa atin. Kaya dadalhin tayo sa langit. Tayo ang papalit kay Satan doon. No? Tingnan mo. Baka si Apostol Paul, may pinakahayis doon, ranggo sa heavenly places na yan. Baka si Apostol no? Huwag naman ko yung mainggit kung si Apostol Paul. At wala namang inggit doon sa langit. Wala yan in vain. Lahat doon ay puro magaganda ang makikita at madidinig ng tao. Sabi nga ni Paul, hindi daw niya ma-utter ng earthly speech, no? Yung kanyang nakita doon sa langit nung dinala siya doon. Sa 2 Corinthians chapter 12, 1-4. Ano? Sabi dito, and there neither was their place found anymore in heaven. Wala nang lugar sila ni Satan doon at saka ng mga angel. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan. Satan, no? Which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down. Ano ka? Sabi dito, now is come salvation in heaven. Alam mo, pagdating natin doon, ando doon na tayo,
itapon dito sa Satanas at sa mga kasama niya, that is the time that salvation comes into heaven. Dahil wala na yung mga minions, yung mga rebelde doon, nakasama ni Satan at siya. Tinapon na dito. At mangyayari yon sa second half ng tribulation period. Kaya nga sa second half ng tribulation period, andito na si Satan. Andito na yung mga angels, nung mga sinasabi nilang aliens. Actually, aliens na yan, mga angels yan, darating dito sa mundo. Huwag kayong maniwalang aliens yan. They are fallen angels na itatapon dito sa, kailan? Second half ng tribulation period. Okay? So yan po ang purpose ng church sa atin. Ani Jesus Christ sa atin, members of the body of Christ. The church of this dispensation of the grace of God. So, sana sa study na ito, nakita na natin yung na-distinguish natin mabuti yung difference ng church in the wilderness, church, the New Testament church nila ni Peter, at ang church, the body of Christ. Sa purpose pa lang, iba-iba na. Kaya never na mag-mix ito sila. Kaya mali yun na yung church ni Peter, dito na rin sila sa church, the body of Christ. Member na rin sila dito. No? Pakishare nyo po ito sa mga MD, yung ating Bible study. Baka magiging helpful po ito sa kanila. At matauhan naman. Sana nga. That is our prayer. No? So, hanggang dyan na lang po tayo at sa next week, we will study more about the two churches, yung difference ng dalawang churches pa, ng Church of the New Testament Church, and Church, the body of Christ, to further enhance our knowledge about the difference of these two churches. Okay? So, thank you so much, and magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga friends namin, at yung mga iba pang makakapanood dito after magtapos itong video na ito. Thank you so much. At sa muli, ito po yung church dito sa Iloilo, IDGBC or Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At ito po yung church na nagtuturo na ang kaligtasan ngayon ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng ating kasalanan. Siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Magandang gabi po at good night po sa lahat.